Sad news sa mga fans ng Kodaline. Pagkatapos ng mahigit isang dekada, nag-anunsyo ang Kodaline ng kanilang huling album at ang balitang magdi-disband na ang grupo. Bilang tribute sa mga kanta nilang naging bahagi ng kabataan ng mga millennials at late 2000s. Panoorin natin ang isa sa mga pelikulang nagpasikat sa Kodaline dahil sa kanilang kantang All I Want. Panoorin natin ang The Fault in Our Stars noong 2014. Subscribe for more. Si Hazel Grace Lancaster ay isang teenager na nakatira sa Indianapolis. Meron siyang thyroid cancer na kumalat sa kanyang baga. Ang nanay niyang si Franny ay nag-aakalang mayroon siyang depression dahil sa kanyang cancer. Dahil dito, hinikayat siya ni Hazel na sumama sa isang support group ng mga taong may cancer. Sa isang support group session nila, nakilala niya si Isaac na may cancer sa mata. Bulag na ang isa niyang mata at ooperahan na ang pangalawang mata na tuluyang magpapabulag sa kanya. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Augustus Waters o Gus na naputulan ng isang paa dahil sa cancer at unti-unti nang gumaling sa cancer. Pagkatapos nila sa support group ay nakausap sila ni Hazel habang si Isaac ay nakikipagharutan sa kanyang girlfriend at paulit-ulit na sinasabing always. Always is kind of their thing, that they always love each other and whatnot. Nagkaroon sila ng pagkakataong magbanding at nagkwento sa buhay ng isa't isa. Ikwinento ni Hazel ang tungkol sa cancer niya. 13 years old pa lang siya nang madiskubre ang cancer sa thyroid at ito ay stage 4. Nagkwento sila sa mga hilig at pinagkakaabalahan nila. Nagkasundo silang basahin ang paborito nilang mga nobela. Pinabasa ni Gus kay Hazel ang Counterinsurgents na base sa kanyang paboritong video game. Samantala, ang paborito ni Hazel ay ang An Imperial Affliction, isang nobela tungkol sa babaeng may cancer na parehong-pareho sa kanyang kalagayan. Sabi niya, ang author nito ay si Peter Van Houten ay ang tanging taong alam niyang nakakaintindi kung paano ang pakiramdam ng unti-unting mamamatay pero hanggang ngayon ay buhay pa. Bumisita si Hazel sa bahay ni Gus at nandun din si Isaac na malungkot dahil galing sa breakup. Pinayuhan siya ni Gus at sinabi na pain demands to be felt. Isang linya sa librong pinabasa ni Hazel. Napag-usapan nila ang nobela at tinanong ni Gus kung sinubukan niyang kontakin ang author ng libro. Ilang beses daw sinubukan sulatan ni Hazel sa Peter pero hindi daw ito sumasagot. Lumipat daw ito ng Amsterdam at hindi na nagparamdam pa. Isang araw sinabi ni Gus kay Hazel na nakontak niya ang assistant ni Van Houten sa isang email. Sumulat si Hazel kay Van Houten at nagtanong ng ilan patungkol sa nobela niya. Inabot sila ng magdamag sa kwento ni Hazel tungkol sa email at ng oras na para matulog ay nagpalitan sila ng okay na para bang ayaw pang ibaba ang telepono. Perhaps okay will be our always. Okay. Nagising si Hazel at nabasa ang email ng assistant ni Van Houten. Ika niya na sasagutin lang ni Peter ang mga tanong ni Hazel kung pumunta siya sa Amsterdam. Tinanong niya ang nanay niya kung pwede silang pumunta sa Amsterdam ngunit hindi ito pumayag dahil sa problemang pinansyal at sa kalagayan niyang medikal. Sinabi ni Gus na gamitin niya ang kanyang cancer wish galing kay Make-A-Wish Foundation pero nagamit na ito ni Hazel papunta sa Disney World. Sinorpresa ni Gus si Hazel dahil ginamit niya ang kanyang wish para makapunta silang dalawa sa Amsterdam. Nagkaroon ng problema dahil sa kalagayan ni Hazel pero kinalaunan ay pumayag din ang mga doktor. Habang nasa airport, may batang nagtanong kay Hazel tungkol sa tubo sa kanyang ilong. Sinita ito ng kanyang tatay na ginampanan ni John Green, ang mismong author ng librong The Fault in Our Stars. Meron pa ba kayong ibang alam na fun facts patungkol sa pelikulang ito? I-comment nyo nga sa ibaba. Subscribe na rin para sa marami pang fan facts o trivia sa mga paborito nyong pelikula. Nang dumating sila sa Amsterdam, inamin ni Gus ang kanyang nararamdaman kay Hazel habang nasa isang kainan na inisponsor ni Van Houten. Kinaumagahan, pumunta sila sa bahay ni Van Houten. Nagulat sila nang madiskubre nilang si Peter ay isang lasinggero at walang modo. Nalaman nila na ang meeting ay sinetap ng kanyang assistant nang hindi niya alam. Tinuya siya ni Hazel dahil sa paghahanap ng sagot sa mga gawang fiction lang at pati na ang sakit niya. Umalis na sila Hazel sa galit at dismayado. Humingi ng tawad ang assistant ni Van Houten at inimbitahan sila na maglibot-libot. Pumunta sila sa bahay ni Anne Frank kung saan sila nag-first kiss. Bago sila umuwi ng Amerika, may ipinagtapat si Gus kay Hazel. Sinabi niya na bumalik ang cancer niya at kumalat na sa buong katawan. I had a PET scan and it lit up like a Christmas tree. The lining of my chest, my liver, everywhere. Pag uwi nila sa Amerika, sinamahan sila ni Isaac na ngayon ay tuluyan ng bulag.
pagbabatuhin ang kotse ng kanyang ex. Samantala, mas lumala ang kalagayan ni Gus. Inimbitahan niya ang kanyang best friend na si Isaac at Hazel sa kanyang pre-funeral para sabihin ang kanyang eulogy para sa kanya. Sinabi ni Isaac na kung dumating man ang araw na bibigyan siya ng mga doktor ng isang high-tech sa mata, wala itong silbi dahil hindi niya gustong makita ang mundo na wala si Augustus. Sinabi ni Hazel na hindi niya ipagpapalit ang maikling oras nilang nagkasama sa kahit anuman. Ikunento niya kung paanong sa math may infinity na mas malaki sa ibang infinity. But Gus, my love, I cannot tell you how thankful I am for our little infinity. 8 araw ang nakalipas, namatay si Gus. Sa kanyang burol, nagulat si Hazel nang makita niya na nandoon si Van Houten. Ikwento ni Peter na ang nobela ay patungkol sa maliit na anak niyang si Anna na namatay sa cancer. Binigyan niya si Hazel ng isang papel, ngunit ginusot niya ito at pinaalis si Peter. Nang makausap niya si Isaac, nalaman niyang nagpatulong si Gus kay Van Houten na magsulat ng eulogy para kay Hazel. Kinuha ni Hazel ang papel at binasa ang sulat ni Gus kung saan tinanggap niya ang kanyang kamatayan at sinabi kung gaano niya kamahal si Hazel. Sa huling bahagi ng sulat niya, sinabi niyang, I like my choices and I hope she likes hers. Okay, Hazel Grace? Sumagot si Hazel, okay. Isa ka rin ba sa mga napaiyak ng pelikulang ito? Anong masasabi mo sa love story ni Hazel at Gus? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.